Gutom na ako kaya kumain na tayo. Ito na. Nice. So, ito yung duck. Nakita nyo guys. Ito ay duck, rice. Then, hindi ka alam kung ininit nila. May chicken. Medyo malansa yung dating niya guys. I hate it. From Philippines. Yes. How much? For 3 places. This one. 4 places. Baho. Thank you. Akon. Wag ko yan. Natatakot ako. Hello guys, good morning. So, ito na yung pangalawang araw ko ngayon dito sa Cambodia. So, nag-arrive ako kagahapon. And actually, hindi na ako masyadong nakapag-vlog. Hindi ako nag-vlog actually kasi ang pinaka-pakay ko talaga is may Facebook page lang ako mag-upload. Pero ngayon, gusto kong ibalik guys yung pagbablog dito sa YouTube since ang dami nagtatanong sa akin kung bakit daw hindi na ako nakakapag-post sa my YouTube channel ko. So, gagawin ko na. Pero ang twist is more on travel vlog na po ang gagawin ko, hindi na about life at sea. Kasi yung channel ko, pagkakaalam ko is ang mga nanonood is puro mga seafarer. Pero gusto kong baguhin yung yung niche ko. Nice. Gusto kong gawing travel vlog talaga kasi ito talaga yung pinaka gusto kong gawin talaga sa buhay. Pero anyways, ito na yung pangalawang araw ko dito sa Cambodia. At yung ginawa ko kahapon is pumunta ako sa may S21, pati dun sa may Killing Fields. Hindi ko alam na meron palang brutal mass killing dito sa Cambodia 50 years ago. Noong 1975 up to 1979. Halos ganun ata yung year niya. Almost 4 years na nangyari yun. Si Pol Pot yung pinaka-leader that time. And dahil sa gusto niya ng power tsaka gusto niya kontrolin yung mga tao, pati yung Cambodia. Actually, Kampuchea ang tawag dati dito, pero binago into Cambodia. So, ginawa niya yon kasi nakikita niya na baka soon magkaroon ng mga, mga hadlang dun sa pamumuno niya dito sa Cambodia. So, nag-mass killing siya. Pero anyway, tapos na yon, history na lang siya, pero nakakatakot, nakakalungkot lang naman talaga. So, this is one of the best thing na pwede niyong gawin kapag pumunta kayo sa Cambodia. Puntahan niyo yung S21, pati yung Killing Fields. Sobrang napaka-interesting talaga ng bagay na yon. Pero sa ngayon guys, ang gagawin natin is pupuntahan natin yung pinakamalapit na market dito at doon tayo magbe-breakfast. Ito pala yung hostel na ini-stayan ko ngayon, Monsoon Riverside Hostel. At hindi ko ina-expect na itong hostel na to guys, malapit siya sa may Red Light District. So itong kalye na to, Red Light District, may kita doon na maraming mga, hindi ko alam kung ladyboys or maraming mga prostitute na nagkalat dito. Ito yung pinaka-nightlife dito sa Cambodia, guys. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang meron dito. At the same time, ipapakita ko rin sa inyo kung ano nga ba yung breakfast na ginagawa ko dito. Actually, sobrang ganda talaga ng location na napili kong hostel. Ang problema lang is during madaling araw at during gabi, medyo maingay. Tolerable naman yung ingay, hindi naman siya ganun kaingay talaga. Maririnig nyo na madami nagsisigawan, ganyan. Itatry ko yung pakita sa inyo soon. Or maybe mamaya pag nagpunta tayo sa may night market. So, ayun. It's almost 9:30 AM na din guys. Marami doon masarap na foods dito sa Cambodia. Pero kahapon kumain ako sa isang restaurant, sa isang local foods. Sabi nila yun daw yung pinakamasarap na pagkain nila doon. Pero nagulat ako na malansa. Yung soup, yung noodles na binigay sa akin. Ito, dito ako kumain kahapon guys. Yan, ito yung kinainan ko kagahapon. Diyan ako kumain kagahapon. Yan. Sobrang perfect talaga ng location ng hostel guys kasi ang lapit niya talaga sa lahat. Even merong 7-Eleven dito. May makita kayong 7-Eleven dyan. Tapos meron pang isa dito na parang convenience store din. Tapos ito yung kabuuan niya. Ayan. Etong Cambodia guys, halos same lang siya sa Vietnam. Pero para sa akin, mas bet ko talaga, mas gusto ko sa Vietnam kasi I feel safe. Hindi ako masyadong kinakabahan kahit madaling araw na ako naglalakad-lakad. Ano ginagawa ko sa madaling araw? Ito yung mga makikita nyo view dito sa Vietnam guys. Ganito yung itsura ng highway niya. May mga tuktok. Yan, may mga tuktok dito. Mga kotse. Sa Vietnam, kung mapapansin nyo, ang Grab doon, meron silang Grab bike. Pero dito, nagulat ako, walang Grab bike dito guys. Ang meron lang dito is, ano meron dito? Ang meron dito ay tuk-tuk Grab. Maraming tuk-tuk dito guys, no? Mga tuk-tuk. May maklay proper. Ayan.
So maghahanap tayo ngayon ng pinaka-best breakfast dito sa market nila. Pasukin natin yung market nila, guys. Meron sa aking sinasabi na masarap na pagkain. Ang daming fruits dito. Sobrang daming fruits dito, guys. May mga pinya, may mga dragon fruit, may mga grapes, may mga apple. Hello. Ay, may mga watermelon din sila dito. Halos kompleto din pala dito. May banana, may papaya, may pinya, may mga flowers, at iba-iba pa. Hanapin natin yung pinaka-wet market nila dito. Doon sa may wet market, nakakita ako ng mga karinderya doon eh. May mga kainan din doon, ng pagkakaalam ko. Ako pala yung tipo ng travel vlogger, guys, na hindi ako papayag na pangit ang suot ko for today's video. Kailangan medyo maayos tayo. Medyo maayos, nakakainis. Ito dyan, sabi ko sa inyo na tuk-tuk grab. Ayan o, grab na tuk-tuk. Ayan. Dito kasi ata hindi uso ang grab bike. Pinaka-common dito is tuk-tuk, which is okay kasi hindi masyadong mainit. Nga lang, medyo mas mahal siya, unlike sa grab bike talaga. Medyo pinasosyal lang talaga yung grab bike dito. Hindi ko alam sa mga kakain ngayon. Ito na lang kaya. So ito yung market nila dito, guys. May mga kainan dito. Ito, medyo sarado pa siya tuwing morning. Iba maraming karinderya. Hugas pa ng pinggan. Gusto kong itry dito. Ano tayo kumain? Look lang. Mukhang malinis naman dito. Ay, rice. You have rice? What is this? It's duck. Duck? Yes. Duck with rice. How much? 10,000? Yes. Okay, give me one. Is it good? Yummy? Good? Fresh? New? Okay. One. Eat. Here. Sit down. So, dito na lang tayo kumain, guys, sa market nila, sa loob ng market nila. May nakita ko isang kainan dito. Pili ko mukhang fresh naman siguro yung mga tinitinda dito. Medyo natatakot na ako talaga sa mga kainan na hindi ko alam, parang lately, parang medyo nagiging pili ako sa mga kinakain ko. Kaya, medyo nagiging mapili din talaga ako. At hindi ako kumakain masyado sa mga authentic, sa mga dito, hindi ako masyado kumakain minsan sa mga, pag nakita ko hindi malinis at walang kumakain ng mga local people, hindi ako kumakain. Pero dito, maraming kumakain, kaya pero okay din naman siguro. Let's go. I'm hungry. I'm so hungry. What's your name? Mag-rice tayo kasi ilang araw na akong hindi kumakain ng rice. Thank you. So pakita ko sa inyo, guys, yung view dito para may idea din kayo. Ayan. So medyo malinis-linis naman siguro yung market dito, guys. Nandito. Gutom na ako kaya kumain na tayo. Ito na. Nice. Thank you. Thanks. So this is our meal for today. This is duck, right? Yes. Duck. This is fried rice. Yes. Rice. This is gulay. And ito yung sausawan. Gumamit tayo ng kutsara. Kutsara tayo. Mayroong soup. Nice. Soup. Thanks. Meron silang pasup. Pasup-sup. Nice. For today's video, magtitipid na talaga ako kasi lately sa mga resto ako kumakain. Pero ngayon, sa mga kari-karin din na tayo kumain. Maayos yung suot ko, pero ulubi na po tayo ngayon. Malaki na po yung gastos ko. For 5 days. So, ito yung duck. Nakita niyo, guys. Ito ay duck, rice. Then, hindi ko alam kung ininit nila. May chicken. Dito pala sa Indochina, sa Cambodia, halos wala silang manok dito. Parang puro duck ata yung mga chicken nila dito. Let's eat.
Mm. Nakakagutom. Actually, sa pagka-travel guys, nakakagutom talaga. Hindi niya mararanasan yung malilipasan kayo ng gutom. Tapos buong araw talaga kasi nasa galaan ako eh. Kaya ang pinipili kong mga matutuluyan is yung mga hostel lang. Kasi para mas makatipid ako sa gastusin ko sa hostel. Ang hostel kasi guys, umaabot na siya ng 400 pesos per night. Di ba? Mas nakakatipid. Medyo malansa yung dating niya guys. I hate it. Di ko alam kung sa soup yun or sa duck. Ah. Kahit wala, matapag-rice din tayo. So after nito, mamaya mga 11:30, need natin bumalik sa hostel kasi need nating lumipat ng panibagong hostel. Pero after that, ang gagawin natin is ikutin natin yung mga pagoda dito guys, yung mga temple nila, pati yung Royal Palace. Dito sa may center kasi guys, sobrang lapit talaga ng lahat ng bagay. Yung mga temple, yung mga pagoda, pati yung Royal Palace. Kung may energy kayo, lakarin nyo na lang kasi for me, mas gusto ko naglalakad talaga kapag nag-travel ako kasi mas nakikita ko yung view ng isang lugar. For me, hindi naman siya ganun ka-special talaga yung luto niya. Pero, I think it will save your day na rin kung gutom na gutom talaga kayo. At kung gusto nyo magtipid talaga ng pera. Travel. Ito kasi yung travel na to guys, hindi siya usually na yung pupunta lang ako sa isang lugar para mag-stay ng 4 days. Ito is, sobrang malayuan yung travel na ginagawa ko. Kaya kailangan kong magtipid talaga ng sobra. Ayoko nang ulitin talaga yung napag-gastos ako sa mga restaurant na kinainan ko. Kasi naman, syempre, di ba, nag-work ako sa Bargon, kaya parang mas gusto ko rin talaga na matikman naman yung sahod ko. Kasi tumira ako sa Bargon ng almost 8 months, tapos hindi ko man lang naranasan na kumain sa masarap, alam mo yon, matikman yung sahod natin. Although need natin magtipid, pero, syempre, reward mo sa sarili mo yun. Deserve ko naman yun, syempre, di ba? Ayaw ko lang kainin dito yung balat ng duck. Nakakatakot kasi may allergy ako sa skin, sa chicken skin. Huwag naman sana. Okay. Alam nyo ba, may nakakwentuhan ako isang Pilipino dito. Sabi niya, mataas daw ang tingin ng mga Cambodian sa mga Pilipino dahil basta mataas ang tingin nila sa mga Pilipino, ginagala nila yung mga Pilipino dito. Yun daw. Pero about sa food guys, I think not good, not bad. It's okay. Alam mo yon, hindi naman siya yung ganong kasarap talaga. Yung karinderya lang ito sa palengke. Huwag kayong nag-expect ng sobrang sarap talaga. Pero kung di kayo mapili at kaya naman ang sikmura nyo na kumain sa mga ganito, ako kasi gusto ko matikman talaga yung mga authentic food dito sa sa Cambodia. Alam mo yun, sa isang lugar, gusto ko matikman yung mga authentic na pagkain, ganyan. Kung paano yung culture nila, ganyan. Ang ayoko lang guys, medyo malansa yung pagkain nila dito. Medyo hindi ko bet yung lasa ng mga soup nila dito. Siguro, doon lang yun sa may restaurant na nakainan ko. Sobrang lansa kasi talaga. So, inubos ko na lang para mabusog tayo. Dito pala guys, marami ding mga pulubi na nagkalat sa mga kali-kali, sa mga kanto-kanto. Pagkakaalam ko, mas mayaman ang Thailand kaysa Cambodia. Mas nakakaangat-angat sila sa buhay. Siguro dahil sa mga turista guys na pupuntahan sa Thailand. Dito kasi, mapapansin nyo, sa bawat kanto talaga nakakita ko ng mga pulubi, ganyan. Eh syempre, bilang turista, natakot din naman ako, di ba? Alam na kausapin ko, mamaya saksakin ako.
Ayoko nang ganun. How much? 1,000? 1,000? 10,000? Okay. 10,000. 10,000 real? Expensive. This one? 20,000, yeah. How to say thank you, Cambodia? Akon. Akon? Akon, yes. Akon. Delicious, how to say? Akon. 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 Yes. Akon. Thank you, Akon. Thank you. Thank you so much. Akon. 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 Thank you. Pakita ko sa inyo yung pulubi dito, guys. This one. Patawarin niyo ako kung hindi ako masyado nakikipag-interact talaga sa mga sa mga ganon. Natatakot kasi ako eh. Medyo scary ako sa mga ganung bagay. So dito pala napansin ko guys, maraming Muslim. Maraming mga Indiano na mga nagkalat din pala dito. Bukod sa Indiano, marami din mga Chinese, pati mga Vietnamese. Yung mga mukha kasi nila dito, mako-compare mo kung anong lahi nila eh. Dito may mga buko din. Tsura. Tapos may mga binibenta din na, mga kunsinta ata to. Ay, may mga ukay-ukay din sila dito guys, oh. Ano? Ukay-ukay. And kain, ito yung mga meat nila dito guys, oh. Mga baboy. Sa labas lang. How much? 5,000? Akon. Akon. Sa nila ito, which is $1.50. Ito yung pinaka market nila dito sa loob. Pasokin nga natin. May mga prutas din sila dito. Halos parehas lang din sa Pilipinas. Anong dragon fruit dito? How much this one? How much? 1 kilo, 4,000. Ha? 1 kilo, 4,000. 1 kilo, 4,000. Okay. Guys, surprisingly, mura ang dragon fruit nila dito. 4,000 for 1 kilo. 50 pesos lang. Ang sarap mamili. May mga pinya rin sila dito. Pineapple. Grabe naman yung mga prutas dito, mumura. So na yung pinaka-wet market nila dito, guys. Ayan. Baka madulas tayo. Walang daanan dun. Panay ako guys sa mga tao dito. Nakakailang. So may mga loganisa din sila. Chorizo. Mga baka. Hello. How much? 1 kilo, 1 5 kilo, $5. Pork? Yeah. Okay. Akon. Ang karne dito is 1 kilo, $5. 1 kilo for 250 pesos. So, ito yung tsura ng market nila dito, guys. Ang dami namimili. Lady boy! Char. Sa tayo banda. Ay, tindak nila. How much? Full. $2? Full? 200,000 there. 200,000? Yeah. Real? 200,000. Okay. So, ito yung pinaka-dry market nila dito, guys. Mga binibenta yung mga dry goods. Hello. Hi. Dito sa Cambodia, guys, hindi nakakatakot magtanong sa mga tindero o tindera kasi sobrang approachable nila. Unlike sa Vietnam, sorry. Gigil na gigil. Unlike sa Vietnam, sobrang agresibo ng mga tao doon. Kaya parang natatakot talaga ako magtanong-tanong ng mga bilihin doon. Nakatakot magtanong ng mga presyo, ganyan. Pero dito is mababait yung mga tao dito. So, yun yung market nila. Yung may kita nyo sa local market dito sa Cambodia, guys, ay parang market lang din sa Pilipinas. Gusto kong subukan yung
yung haircut nila dito. Pero natatakot ako kasi yung last time na haircut yung ginawa sa akin is ano eh. Hindi ko nagustuhan. How much haircut? Haircut? How much? $3. $3? Only this? $3? Look, only look. Only this one? $3? Yeah, okay. $3. $3 this one? Yeah, okay. $3. Pero feeling ko ayoko muna magpagupit. Pogi pa ako. No, maybe later. Yeah, okay. I'm back. Thank you. Merong haircut na malapit sa market, guys. Pero hindi tayo magpapagupit for today's video. So, meron ding plaza dito. Plaza. Market nila. So, meron din mga street foods. What is this? Dito pala may makikita kayo mga mga monghe, monks na mga nagpagala-gala lang sa daan. What? What's that? Golden Pagoda and Golden Boat. Very good place and Monkey Temple. Monkey Temple? Yeah. How much? Where you want to go? Monkey Temple and here and here. 3. 3 places. And Wat Plum, one more. What nun? Wat Plum is the name of Phnom Penh City. Medyo mabantot yung hininga ni Kuya. Where you from? Picture. Yes, yes. From Philippines? Yes. How? Oh, I can guess you from Philippines. Yes, I'm handsome. Yeah. How much? For 3 places. This one. 4 places. Baho. $20 all. $20 all? Yeah. This one. Tuk-tuk? Yeah, tuk. $20? Yes. How many hours? It's up to you, driver. Okay. I stop because we not say sure because sometimes you are interesting, you want to see more. Yeah. So we You not have sure. number? WhatsApp Oh, number? my friend, you can go now. No need number now. I have to go to hostel. Now I bring you to hostel, and after hostel, go somewhere more, my friend. Maybe later. Oh, Yeah, my later. friend. Ang bantot ng hininga. Di ko matiis. Maybe later. Bye. Oh, my friend. Yeah. Now, what time you go? You speak me sure because you make camera. Ha? You make sure for me. Make sure. Maybe 1 p.m. Not maybe sure, easy to me pick up you. Yeah, because I walk. Oh, my Not friend. sure. My friend. Not You sure. said not sure, how can I pick up you? I know. Thank you. Akon. Wag ko yan. Natatakot ako. So, let's go inside. Bahaw na hininga ni Kuya. Pasok. Maybe you can start now, my friend. And 2 hours and come back here again. 2 hours. I discount for you, my friend. No money, no job today. You can I go- walk. My friend, wait. Eat. You can go here and come back here, 2 places. I tell you only I $10. Ay, sorry. Akon. Oh. Nakatakot, guys. Ayoko nang ganun. Kulit pa sa akin, ang bako pa lang hininga, nakakabwisit. Alam ko pwedeng pumasok dito eh. Nakapasok nga ako nang walang paapaalam. Di ba? May nadaanan pa tayo isang time. Ayoko nang ganun, yung mga namimilit na mag-torture. Parang Pilipinas lang eh, no? Kulit nila. Hindi ko sure kung pwedeng kumain dito. Pwedeng tumambay. Kailangan ko makalabas. Okay. Basahin nyo, no to any evil, to cultivate good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. Natin yung loob. Ito yung loob. Upo muna tayo saglit. Napapagod ako. Upo muna tayo saglit dahil napapagod ako. Napagod ang tito nyo. Ha! Wala, nakatingin sila sa akin. Bawal ata yung ginawa ko. Hello?
It's okay, go around. Walking here. Okay. Yes, thank you. At yun na nga, no, kailangan ko nang bumalik sa hostel kasi kailangan natin mag-check out ng 12 noon. Tapos, ilalabas ko lang yung mga gamit ko. After that, is pupunta tayo sa may mga temple sa Watnom, Riverside, magdi-dinner tayo sa may night market. Itatry kong mag-cruise, kumura lang. And ikutin pa natin yung buong city na to mamaya. So, let's go! Thank you for watching. See you next vlog. Bye!